Hi minasang! Another day, another vlog! And this is it, Pansit! Ito na pala yung part 2 ng Cebu tour namin. At nabitin daw si Jana sa part 1. Ito na Jana, mahina ang kalaban. And remember guys, 4 days and 3 nights tong tour namin. Bali, day 2 pa lang to. And sa day 2, more on activity naman to. Bali, ang first namin ginawa ay sea turtle encounter at saka sardines run. Grabe guys, first time ko to, sobrang ganda. Kahit nung time na yan sobrang alon, parang nahihilo-hilo na ako sa alon pero carry bells pa rin. And after namin dito, ito yung pinakihihintay ko, yung canyoneering. Oh my God, I'm so excited. Lagi ko tong nakikita pag napunta sila Cebu, kaya gustong gusto ko talaga tong matry. And finally, ito na siya. Kaso sad to say guys, nung time na to, sarado pa yung Kawasan Falls. Gustong gusto ko talaga makapunta dun pero naku, sayang talaga. Pero meron namang mga ibang place na pwede nyong ma-experience yung canyoneering. Ang canyoneering pala, optional siya. Depende sa inyo kung gusto nyo sumama or hindi kasi bukod yung bayad niya. At dahil go lang tayo ng go, nagbayad kami ng 1.5 para dito pero sobrang sulit naman niya guys. Minsan lang naman natin ma-experience yung mga gantong bagay kaya sige lang, go lang. Hindi kami nagsisi, sobrang saya. At sa mga gantong activity, lalo na joiners kami, mas lalo nyo nagiging close yung mga kasama nyo sa travel. Yung feeling nyo, magkakaibigan na kayo. Sa dito pala namin, bali iba na pala yung tour guide namin dyan. Di ko lang din natandaan yung pangalan kuya pero napakakalog din niya, nako. Tingnan nyo naman. Kaya ihanda nyo yung katawan nyo pag magkakanyoniring kayo. Talaga mabubugbog kayo dito. Bali last activity na pala namin to ng day 2. At nako, hindi na rin namin kayang magpumunta pa kung saan sa sobrang pagod namin dyan. Pero okay lang, the best din naman experience. Sulit yung pagod. After nito, umuwi lang kami tapos nagbihis. And nag-dinner na din kami sabay-sabay. Pag ganyan sobrang pagod ka, ang sarap-sarap kumain. Tapos, sa day 3 naman, kailangan namin gumising na maaga kasi sobrang haba daw ng pila sa whale shark encounter. 3 AM ata kami gumising niyan. And optional din pala to guys. Pero wala naman bayad yung sa whale shark encounter. Bali, ang babayaran nyo lang dito yung kung hihiram kayo ng GoPro. And dahil 4 lang kami na sumama dito, bali naghati-hati na lang kami sa GoPro. Noong una, sobrang takot ko dyan kasi pinatanggal yung life vest. Pero sobrang babait din na nag-a-assist sa amin dito. Kaya go lang kahit di ako marunong maglangoy. At grabe, nung nakita ko na yung whale shark, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Sobrang amazed na amazed ako. Kaya kung pupunta rin kayo Cebu, wag niyong papalagpasin to. Para sa akin, itry nyo ng lahat kasi nandito na din naman kayo eh. Para sulit na lahat, 'di ba? After namin doon, nag-breakfast lang kami, tas dumiretso na kami sa Sumilong Island. Bali, binigyan nila kami ng free time para makapaglangoy-langoy sa beach. Parang 30 minutes lang ata kami doon, nag-picture-picture lang kami, tapos dumiretso na kami sa Tumalog Falls. Bago kayo makarating doon, need nyo pang sumakay ng motor. At tingnan nyo naman si Kuya. Video ka lang. Para sulit yung pagpunta mo. And libre pala yan guys. Wala kami binayaran dyan. And sobrang babait ng mga taga Cebu. Sobrang mga approachable sila. Tapos lagi silang nakangiti. Kaya di na ako magtataka bakit isang Cebu sa maraming pumupuntang mga tourist. At itong Tumalog Falls, isa sa hidden treasure ng Cebu. Sobrang ganda niya. Amazed na amazed ako dyan. Tapos sobrang linaw din ng tubig. Grabe din mag-alaga mga taga Cebu ng mga tourist spot nila kasi sobrang lilinis, ang gaganda. Kahit sobrang daming taong pumupunta, napapanatili talaga nilang maganda yung lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Punta na! Nag-endorse yan. And meron din pala sila dito mga human drone. Siya palang kumuha niyan. And nakadepende na sa inyo kung magkano gusto nyong ibigay sa kanila. And after namin, nagbihis lang kami, tas dumiretso na kami sa Simala Church. Grabe, sobrang laki ng simbahang to. And famous pala tong simbahang to dito sa Cebu. And take note pala guys, pag pupunta kayo dito, bawal naka-short kaya may tapis ako dyan kasi nakatokong ata ako. Bali din na kami nakaabot sa misa nagdasal na lang kami, tas bumili lang ako ng oil and umalis na rin kami dyan. Grabe, ang bilis lang. Last day na namin to. Kaming dalawa na lang dito kasi hindi na namin kasama yung group namin on day 1 kasi hindi na sila nagdiretso sa Bohol. Bali dito, sumakay pala kami ng ferry mula Cebu. Mga 30 to 40 minutes lang naman yung biniyahe namin. And pagdating namin sa Bohol, may sumalubong na din sa amin yung magiging tour guide namin sa buong araw. Bali, ang first stop namin, syempre, Chocolate Hills. And after nun, para kami pumunta sa parang zoo. Siyempre, pag Bohol, dapat kailangan ka makakita ng tarsier. Akala ko malaki yung tarsier. Sobrang liit lang pala nila sa personal. Amazed na naman ako. Hindi na pala kami nag-try sa floating restaurant. Pricey ata siya masyado and hindi naman kami masyadong malakas kumain. After namin kumain, dumiretso na rin kami sa man-made forest.
Yung sobrang hirap kumuha ng picture kasi ang daming dumadaang sasakyan. Struggle is real, guys. Buwis buhay para sa magandang picture. After nito, dumaan lang kami sa bilihan ng pasalubong tapos hinatid na kami ni Kuya sa pier. Siguro nag-antay kami ng mga 30 minutes bago dumating yung yung ferry or barko ba to? Ang social niyang nasakyan namin, para siyang eroplano sa loob. Tapos, pagbalik namin Cebu, kinuha lang namin yung maleta namin sa hotel and then hinatid na kami ni Kuya sa airport. And that's, guys, dyan natatapos ang Cebu tour natin. Sobrang bilis lang nung 4 days, pero sobrang saya. Thank you sa Cebu tour by Kuya Kebs at sa mga nakasama namin ng tour na yon. Sobrang saya nyo kasama, guys. The best. And that's for today. Thank you for watching. Follow for more. See you in my next vlog.